Anong misteryo ang nababalot sa puno ng Central Philippine University? Story time! Yari tayo, ayaw nating nalilate, maging cause of delay. Ngayong araw ay nag-lecture ako ng content creation sa mga estudyante ng Iloilo. 9 isa. Tapos subdivided in... Bukas mag-run ako kung paano ginagawa yung storytime videos ko. May buong araw pa kayo tonight, pwede kayo mag-conceptualize na ano yung content. So we got tasks to work for. No relation. To work for. How about? Hi guys, to be honest, hindi ako nakakapag-film, nakakapag-vlog kasi sobrang busy namin. Ngayong araw ay nag-lecture ako ng content creation sa mga estudyante ng Iloilo. Nandito kami ngayon sa Central Philippine University. Tony, any more reminders? Okay na tayo? Okay ka mo gano'n na, Tony! Tony! Hi, sir! Tony! Okay. Second day na ng Iloilo trip natin at patapos na yung araw. It's a busy day, hindi ako nakapag-video kasi dami kong ginawa. Nag-lecture buong araw, hindi ako nakapag-film kasi nakakahiya at busy talaga. So yun, nag-uwian na yung mga participants. Nandito kami ngayon sa Central Philippine University at parang walang tao ngayon dito. Nagle-lecture ako ngayon ng content creation about cultural heritage, which is something that's close to my heart. Kung napapansin nyo yung mga storytime videos ko, yung iba doon, I'm featuring cultural traditions, intangible heritage, tangible heritage, mga lumang bahay, convents, ganyan. Sabi ko kanina parang walang tao dito. Finally nakakita na ako ng mga estudyante. Boom. So we are going back to our hotel. At inaabangan namin kung nasaan ang aming service. So, ito a glimpse of the campus. Boom. Hindi ako makapag-tour kasi sobrang daming ginagawa. Cool naman ito, recycled bottles. So nice. Time check, it's 6:15 in the evening at magda-dinner tayo. Dito tayo ngayon sa Breakthrough. Ayun o, ang ganda o. Saan tayo dito? Breakthrough Restaurant. So, nararamdaman ko na ang pagkain natin tonight ay seafood. Wow. Dahil malapit tayo sa dagat. And we will be eating fresh food. Ang ganda naman ito. Ano to? Oh. Beach. Hindi ba? Bagay na bagay yung outfit ng formal-formal. Kanina. Wow! Tapos beach place pala yung pupuntahan namin. Wala akong kaalam-alam. Saan tayo? Pwede ba? Order muna tayo. Order muna tayo ng food. This is so nice. Ang ganda oh. Ito ba ang table namin? Joke, sobrang dami. 5 lang naman, 5 lang naman kaming kakain. So, ito ang mga food options namin for tonight. Sa seafood hindi. Ano mo? Allergic sa seafood hindi. Wala. Wala. Wala tayo. Ano lang, ang... May ano ka mo? Lato. O yan, gusto ko lato. Lato. Ano yung lato? Ito. May ano ka, may... Yan, saka ito. Actually, hindi ako kumakain yun, pero kakainin ko ngayon. Pansarap. Yung nanay ko mahilig dyan eh. Lato. Ano? Oh, may ice cream din. Ay, ito ano to? Lobsters. Ay, may fresh lobsters oh. Anong isda to? Ano to? Isda ba yan? Gusto mo magdiwal, sir? Ano yung diwal? Yung angel wings. So, sige, isa ka duwal. Diwal. Sa kapis yan eh, oh. Per kilo na, sir?
meron silang parang aquarium dito. Ang nakalagay ay better than fresh live. So, ito ang mga pagpipilian mo. May mga alimango, lobsters. Ito, may isda. Ang cool. Ang laki. Ito sila. Waiting to be eaten. Oh no, parang naawa ko. Ayan sila. Kakainin sila. Oh my God. No. And may talaba. Exciting. I love talaba. Merong buyo. Merong lato. Tapos talaba ulit. Lanao, Surigao, on the father side. So, ito lang sir. Ang mother ko, Bulacan. Wala naman request kasi. Hindi naman na po. May? Hindi. Terino ata. Kasi tira eh. Okay, pag binapang mo kamapi, yung Washington na tumagas. Ngayon, sa Iloilo rin, hindi ako masyado. Pero nung sinabing Rojas, Aklan. oo, Crablet. Si Negro Skill. Diba? Ayan, kaya Time check, 7:30 in the evening. And look, sobrang daming tao. Kung kanina sobrang konti lang, ngayon dinagsa na siya. Pero grabe nabusog ako. Ang tiyan ko parang sasabog, daming seafood. I think sa lahat ng mga kinain namin, pinaka nagustuhan ko yung talaba. 170 lang isang plate. Siguro mga 10 pieces yun. And it's fresh. Nagustuhan ko rin yung liempo, kakaiba yung yung luto. Hintayin na lang namin yung sundo namin and we will be back sa hotel. I think we'll have a rest. Parang di ko na kayang maglibot-libot pa. Mag-aayos pa ako ng presentation for tomorrow. Medyo hindi naman kami maaga yung call time. Pero I think I need to rest. Hey guys, good morning. It's another day here in Iloilo. Papunta ako ngayon sa isang coffee shop. Ito yung tinutuloyan ko. Ang Casa Tentay Bed and Breakfast. So here's the place. I'm going to show you a tour siguro sa next vlog na. But you can book this via Klook. And if you are booking hotel sa inyong mga travels, don't forget to use my code Gucci Baviera Klook para magkaroon kayo ng discounts. So, magko-coffee lang ako today. Pupunta ako sa Yield Coffee. Specialty coffee. Paglagpas lang daw yun ng Haro Plaza. It's around, what time na ba? It's 9 in the morning. So, this is the morning dito sa Halandoni Street. It's very busy. Pero at least hindi siya traffic, pero madaming sasakyan na dumadaan. I guess papunta sila sa bayan, sa Haro. Medyo makipot yung sidewalk dito sa Iloilo City. Or at least dito sa part kung saan ako naglalakad. Pero I guess wala, ganun talaga. But at least ngayong araw hindi ganun kainit. So ito na yung Graciano Lopez Haina Park. Or yung Haro Plaza na tinatawag. It's just here. It's a one-way street, paikot siya. Kaya medyo madali lang siyang tumawid kasi isang way lang yung tinitingnan mo. And yeah, since this is the center, this is the plaza, expect na sobrang busy siya ng sobrang daming shops, sobrang daming nagko-commute, dito yung mga terminals. And look at this, may mga commercial buildings just across the plaza. Tapos may palengke din ata, tinan nyo, ang cute. May mga bilihan ng mga prutas. And may pharmacy, Rose Pharmacy. I think yung Rose Pharmacy sobrang sikat siya in Visayas. Kasi parang wala namang Rose Pharmacy sa Metro Manila. Parang wala akong nakikitang Rose Pharmacy doon. Anyway, may bike lane. Ayan, lakad-lakad lang tayo. Ano po to? Puto.
Sabi ni Google, 2-minute walk na lang daw and I'll arrive sa Yield Coffee Shop. Sana lang ay masarap ang coffee because kaping-gabi na ako. Tawid tayo. Ada merong peanuts. Ano to? Banana Q. Ano po to? Maruya? Ah, maruya. Ganito pala yung maruya dito sa Iloilo. Yung maruya sa amin, medyo crush na yung saging. Dito, may kita mo pa yung figure nung banana. Tapos merong grilled corn. Baka naliligaw na ako. Meron ako nakita dito, Super House Solutions Cafe. Pero hindi ito yung Yield Coffee. I don't think that ito yung coffee shop. Ah, ito na. Ito na nga, the Yield Coffee Shop. 8 a.m. to 6 p.m. Hello po. Hello po. Grabe ba nakapag-shopping ka na? Nakapag-shopping na siya ng kape. Ano to? Dito? Specialty coffee sila yan, oh. Their store. So they have Namit. Ito may Mestizo Brazil. Ito merong puro. Third na to. Siyempre gusto natin whole beans. Tayo yung mag-grind. Cool. After this, babalik ako sa hotel, sa Casa Tentay. And prepare lang ng konti because we will go back to Central Philippines University para sa aming lecture. Final lecture of the workshop. This morning, nagsushoot na yung mga students. And later, I will teach them about post-processing and assess ko yung mga na-film nila and things na pwede nilang gawin to improve their output. Ako naman this morning nagsulat ako kasi gagawa rin ako ng sarili kong story time sa CPU. So, by the time na na-upload ko to, na-upload ko na rin yung story time sa TikTok and Facebook. Good morning! Nandito tayo ngayon sa Central Philippine University. As in, nasa loob na tayo ng campus. It's our second day here, pero ngayong araw pa lang tayo makakalibot on foot sa loob ng campus. Kasi buong araw kahapon, nag-lecture lang kami doon sa audiovisual room ng senior high school building. Pero this time, makakalabas ako ng konti, ng slight lang, kasi gagawa ko ng storytime video sa loob ng campus. Pag nagsustorytime ako, I try to be discreet as much as possible. Ayoko nakikita ng mga tao na gumagawa ko ng video online. So, sana makagawa tayo ng video kasi medyo madaming tao sa campus today. Kahapon kasi parang walang tao. Parang holiday, parang ganoon. Pero today is a Wednesday. So, hindi ko alam kung bakit walang tao kahapon on a Tuesday. Anyway, tingnan mo yung campus, ang ganda oh. It reminds me of UPLB. Daming puno. Ang ganda ng vibe, ang tahimik. Tapos ay, parang feeling ko safe na safe talaga ako dito. Ganda. Diba? May mga gazebo kung saan nakatambay yung mga students. Tapos, ang ganda pa ng mga building. Parang na-preserve nila talaga. It's good. It's well maintained. Diba? Ayan, Robley Science Hall. Ganda ng itsura. Tapos, ito yung field nila. Sobrang laki. Tingnan nyo. Oh, boom.
Diba? Ganda. Pumunta tayo dun sa may marker ng CPU. Yun yung ating unang magiging story time video. Ito yung parang walkway nila. Ganda. May mga benches kung saan nakatambay yung mga estudyante. Tapos nakikita nila yung, ano yun, church? Is that a church? Lakad-lakad lang tayo. Nahiya ako. Parang pinag-usapan ako ng mga babae dun sa gazebo. Pero bahala na. Kasi naman meron silang tambayan. Tambayan ng mga students. Very interesting. Ayun o, pwede kang tumambay dito. Siguro kung estudyante ako dito, madalas dito ako nakikipagkwentuhan ako with some friends. Tapos mahilig sila sa mint green. Shoutout kay Architect Dax na mahilig sa mint green. Baka ikaw yung gumawa ng mga building dito ha. Baka ikaw yung contractor. Tapos meron din silang clean as you go. Yan, it's a reminder guys. Gusto ko dito sa campus na to, may mga puno na malalaki. Hindi nila tinibag. Tsaka malaki yung space. As in parang sobrang luwag for everyone. To, you know, for everyone to have, may space for everyone. Hindi nagsisiksikan yung mga estudyante. Interestingly, hindi mainit today. Kumpara nung first day natin dito sa Iloilo na sobrang init. Siguro kasi umulan kahapon, kagabi. But I like this weather. Parang G na G akong maglakad at umikot. Sana mamaya after the talk, or at least bukas, kasi meron pa kaming 2 days, meron pa kaming 1 day dito, ay makapag-ikot ako. Ang cool, meron ding football goal. Active kaya yung football community dito? Sana active, di ba? Tingnan mo, ang ganda, may mga building doon. Para siyang simbahan, pero ang nakalagay Rose Memorial. And then ito, simbahan talaga ng CPU. And then here sa likod ko ay ang kanilang parang garden. Pumasok ako sa loob kanina, pero hanggang doon lang pala siya. Wala siyang exit. Nagsisimula ng uminit, pero let's see. Ano to? Dormitory ba to? Tingnan nyo nga. Para siyang dorm parang bahay. Ewan ko mga estudyante ba yun naka-house dito o mga staff. Parang mga staff. Parang hindi siya student. Dorm. So, ito. Ayun galing. Okay, nakakita na ako ng dormitory dito sa loob ng CPU. At para siyang isang European house or European building sa isang parang provincial town. Ganyan yung itsura niya, ganyan yung vibe. Naalala ko nung pumunta ako sa Italy, sa medyo province sa may Florence. Ganito yung mga itsura ng architecture doon. Ganda oh. Ang init na guys. Tapos itong mga estudyante, ayan, nag-shortcut sila, lakad-lakad lang sila sa field. Very interesting. Ito, College of Engineering. Hindi ko na alam kung anong part na ako ng CPU, pero tingnan nyo, ang ganda na to. Tatambay yung mga students dito. Tapos meron pa ulit football field kung saan naglalaro. Pero ang ganda lang nung circle Uy, sarap tumambay, ganyan. Mga nanliligaw dyan, pwedeng mag-date dito. Very interesting. Ang laki ng campus. Gusto ko lang talagang i-vlog para baka kasi hindi na ako makabalik Ito, College of Education. Grabe, sobrang luma ng building. Kahoy pa yung yung mga dingding niya. Tingnan mo. Boom. Kahoy-kahoy pa siya. Yung foundation naman niya, semento. Diba? Ito may entrance din dito. May mga pumapasok mga estudyante. Ang galing, may canteen din dito. All in one. Ako, mabubuhay ka kahit hindi ka na lumabas ng campus. Diba? May kainan na talaga. Tapos ito, mga classroom nila na luma. Luma pero maganda. Hindi naman ibig sabihin pag sinabing luma ay pangit na, diba? Tapos tingnan mo, may mga bikes, may mga namimisikleta. Yung Iloilo kasi, bike-friendly city siya. So, look may mga nagbabike. Hindi ko alam kung sa estudyante ba to, sa mga workers dito. Ang ganda. Tapos merong mini park sa campus. Ang ganda. Ayan sana all. Ano kayang puno to? Anong misteryo ang nababalot sa puno ng Central Philippine University? Story time! Meron ding mga printing hub tsaka piso wifi dito. Kung kailangan mo ng wifi, wala kang data. Ang galing. May physical examination room Tingnan nga natin.
Pero baka mamaya, bawal pala ako dito. I guess pwede naman din man ako sinisita. Ayun o. Hello po. Hindi, wala lang. Nag-ikot lang pa ako. Kala siguro na may sakit ako. Pero ayan. Ito. Itong hallway na to dito. Mga clinic. Ay, may dental clinic din dito. Pwede kayo magpapasta. In the future, what to enhance. Tapos na yung day 2 namin at kumakain ako ngayon ng banana Q. Parang hindi ko na kayang ubusin to. Aga namin natapos ngayon, alas 4 pa lang ng hapon. So baka may chance pa ako makapagliwaliw around Iloilo. I'm not sure where I'll go though. Parang gusto kong pumunta sa sa Esplanade. Kung di man ngayon, baka sa Friday. Today is Wednesday. Vlog lang, hi! Napaaga kami ng tapos sa workshop. We'd like to visit the University Church kasi very interesting yung architecture. Tingnan yung architecture niya. Parang it feels like na sa Mindanao, yung Torongan sa Zamboanga. Ang ganda ng details tingnan mo. Yung mga bintana, tapos yung slides, ang ganda. I'll give you a quick tour kung ano mang meron dito sa University Church. Wala daw pangalan hindi siya named after a saint or anything. Basta University Church lang yung tawag. Merong malaking door. It's this. Wow, ang ganda. Ganda oh. Yung blinds, ganda oh. Ang tawag dyan, Art Deco. So ito yung facade niya. Kung makikita nyo, from the outside. Ganito siya. Hindi kasi tayo makapunti. Ganito siya. Ayan. Boom, ang ganda no? From here, makikita mo pala yung campus. Tignan mo, ang ganda oh. Ito yung university campus from the point of view of the church. Wow, ang laki ng campus. At ang ganda. Gusto kong tingnan yung point of view from there, from the field. Sana makasingit tayo, bibilisan natin kasi yari tayo, ayaw nating nalilate, maging cause of delay. Kasi gusto nating makunan. Diba? Nagkukulitan yung mga estudyante. Basa! Basa yung field. Tingnan natin. Okay. Basa yung field. Oh my God. Oh my God, nakaputi pa naman yung shoes ko. Diba? For the content tayo. Ito na yung church. From this view. Ang ganda. Ayan yung view. Ito, 119 CPU. Very nice. So ito yung field oh. Lawak, ang ganda. We like universities na mahaba yung field. Excuse me lang po. Salamat, thank you. Nakasingit pa tayo dun sa pictorial nila, pero that's fine. Parang sarap maging estudyante ulit. Sana okay pa naman. Hindi pa naman tayo iniiwan ng service natin. Thank you, Lord. Okay, time check. It's already 5:30 p.m. Wala lang, we'd like to know more about the history of the place, cultural heritage ng lugar. May mga Padre Pio merch dito. Mga religious merchandise. If you wanna see
Yan siya. And then this is the menu. Screenshot nyo na lang. In 1927, she built this house along with her husband, Don Roberto Malandoni. By nearly a century anniversary, the family decided to open it doors to share the rich history of their home. And fittingly, Agatona 1927 Museum Cafe in honor of her. So this is the actual replica Actual replica nung noong nasa Harrow Cathedral. Altar, sa altar. Yes. Di sa altar, yun nasa labas Ah, sa sa taas, labas. no? Kita mo yung sa taas. So during yesterday here in Harrow, nilalabas siya at pinoprocession, take her out. So, ito yung photo during the procession here, during fiesta. And welcome to the second floor of the Halandoni Park. Thank you. Sir, So guys, kahit wala kayong guide, may intindihan nyo at kung ano yung may intindihan nyo kung ano yung meron dito sa loob ng bahay. Kasi may mga explanations na nakadikit sa walls. And of course, syempre, mas maganda kung may context, di ba, ng guide. Pero if you opt na to go for a guide, okay lang din. May intindihan nyo pa din ang history ng Agaton Cafe and Museum. Kasama ko si Mr. Delan Robillos ay walang bayad dahil second time na niya dito. Kapag second time mo na, free na ang entrance mo. So forever na, no? Pag unang pasok, forever na yun. But you can still order food if you want. Interesting. For our dinner tonight, pupunta tayo sa Patpats Kansi. I know marami nitong shop sa Metro Manila, but this is the original Patpats Kansi na makikita mo sa Iloilo. Malapit lang to sa Cathedral. So it's here. Ayan. So this is what it looks like ang Patpats Kansi sa Iloilo. Very similar lang sa aesthetic ng Patpat sa Metro Manila. Di pa ako nakapunta sa Patpat sa Ortigas and sa Taguig. Isang branch pa lang nila. Sa may San Antonio pa lang ako nakapunta. Same lang yung menu nila from the Patpats Kansi na meron sa Metro Manila. Sobrang panalo to. And that is it for our first 2 work days in Iloilo City. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. At babalik ako sa Central Philippine University. Kung meron kayong recommendation, saan ako pupunta, ano ang ipapakita ko sa vlog ko, please comment below. Don't forget to like and share this video. At mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Thank you very much and goodbye.